Test. So what, are you guys gonna come over or what? Nice to see your face. Oh my god. No! Hey, 1 second, please. Just give me 1 more second. Serena, get out of there right now. Get out of there. Serena, get out of there right now. Good morning, guys. Are you having trouble finding a good movie to watch with your families and friends? Don't worry, dahil nandito ako para tulungan ka. I am Jovix Las Marias from 11 STEM Einstein, and here's Unfriended Dark Web, a screen live horror film by Stephen Sosko na pinagbibidahan ng isang lalaki na si Matias kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Serena, Nari, AJ, Damon at Lex, kasama ang kanyang girlfriend na si Amaya. So, tungkol saan nga ba ang movie na ito? Tungkol ito kay Matias na napahamak dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng better laptop para matapos yung ginagawa niyang developing app para sa pipi niyang girlfriend na si Amaya para magkaroon sila ng mas maayos na communication. So, paano nga ba lahat ito nagsimula? Sabi ko nga, si Matias isang internet guy. Mahilig siyang makapag-communicate through Facebook Messenger or via Skype. Mahilig rin siyang gumamit ng Spotify para patugtugin yung mga favorite songs ng girlfriend niya. So one day, habang nakikipag-video call sa kanyang girlfriend na si Amaya, may nag-chat sa kanyang di niya kilalang tao na si Erica Dan. Sinasabi na neto na ibalik yung ninakaw niyang laptop ay tinatanggi niya at sinabi niya binili niya lamang ito sa Craigslist. So, dahil sa ginawa niyang pagtanggi ay naging kalbaryo ang buhay niya. Dahil ang lalaki pala na may-ari ng laptop ay kasama sa isang dark web organization na ginagawang biktima ang mga kababaihan para ibenta, torturein at pahirapan. Dahil ayaw nga ni Matias na umamin na ninakaw niya yung laptop ay nagsimula ng gumawa ng kilos yung ninakawan niya ng laptop na mas kilala bilang Charang 4. Inuna na itong biktimahin yung best friend ng GF niya na si Kelly at inutusan rin si Matias na papuntahin yung girlfriend niya na si Amaya sa bahay nila upang doon gawin yung palitan mula sa laptop at doon sa kaligtasan ng best friend niya na si Kelly. Which is pumayag naman si Matias para matigil na yung pagkakaalitan nila. Dito niya na nga pinaalam sa mga kaibigan niya na endangered sila dahil yung ninakawan pala niya ng laptop ay kasama sa isang illegal organization at yung mga kilos nila ay binabantayan ng mga ito. Ngunit bago niya pa ito maipalam sa mga kaibigan niya ay una nang nabiktima ang kanyang kaibigan na si Lex at pinatay ng mga ito. Sumunod naman naging biktima ay si AJ at pinasok ito sa kanilang bahay upang barilin ng shotgun at kunin ang kanyang buhay. Pangatlo naman, naging biktima ay si Nari na sinubukang sunduin ang girlfriend ni Matias ni Amaya sa isang subway station. Ngunit napaghandaan na pala ito ng mga kasama sa illegal organization at pinatay rin ito. Pang-apat na naging biktima ay si Serena. Pinasok ito sa kanilang bahay at doon pinatay pagkatapos nilang patayin ang kasintahan nitong si Nari. Ang panglima ay si Damon. Pinatay naman nila ito at dahil may mga nakuha itong file na nakalagay doon sa laptop ni Matias ay ginamit niya ng organization ito para i-frame up sila Damon na sila yung gumagawa ng mga ito at hindi yung organization. At ang last ay namatay rin ng bida na si Matias. Botohan ito ng mga kasama sa organization at dahil ang boto nila ay patay nito ay bigla na lamang itong sinagasaan at namatay. At dahil doon sa ginawa ni Matias na pagnanakaw ng laptop ay nasawi ang buhay ng kanyang mga kaibigan at buhay niya. Kaya ang lesson ng movie na ito ay wag kang magsisinungaling at wag kang magtatangka magnakaw ng gamit ng iba. Yun lamang po. Sana yung nagustuhan niyong film review na ito. Paalam!